Ang pamagat, sino ang papasok sa kaharian ng langit? Diba? Doon pa lang sa tanong ay interesting na po. Yan po ay makikita natin sa Aklat ng Mateo, chapter 7, verse 21 hanggang 27. Ganito po ang sinasabi. Makinig maigi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi bupat sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Amen? Di ba napakaganda ng ating pinag-aaralan? Ang tanong, sino ang papasok sa kaharian ng langit? Una, lilinawin ko sa inyo, ang langit na pinag-aaralan natin ngayon ay hindi yung langit na pupuntahan natin pagkatapos nating mamatay. Ang pinag-uusapan ay ang langit ngayon. Ang langit at ang kaharian ng Diyos ay isa, the kingdom of God. Naniniwala kayo? Amen. Mayroong mga tanong dito. Sino raw yung mga papasok? At kung iisa-isahin natin, ang sabi doon ay hindi lahat ng tumatawag. Tandaan ninyo, lahat ng relihiyon sa buong daigdig, yung 4 major religion, the Islam, the Buddhist, the Christian, ano pa? Yung 4 na pinakamalalaki, lahat dyan ay tumatawag ng Panginoon, Panginoon sa Diyos. Pero nililinaw ng kasulatan, hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa kaharian ng langit. At bibigyan ko kayo ng isang pundasyon ng inyong pananampalataya. Ang ating pinag-aaralan ay hindi moral. Mabait, tumatawag sa Panginoon, okay na. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay yung talagang kasaysayan ng kaligtasan na pundasyon ng inyong pananampalataya ng bawat isa sa atin. Ito ay masyadong mahalaga. Bakit? Sapagkat maraming umiikot at mga mandaraya na nagtuturo ng pinaghalo-halo. Ano ang sabi doon? Para itong hybrid. Hindi puro, kundi pinaghalo-halo. At kung ang mga nagpe-present dito ay magagaling at mahuhusay. Ngunit sa pagkakataong ito, tandaan ninyo, ano ang sabi dito? Kundi yaon lamang sumusunod ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sino ba ang amang ito? At ano ba yung kalooban niya? Nung linggo, may dumating ditong bisita, nagturo siya nito noon. Tanda-tanda ko pa. Ang sabi niya, ang pagpasok sa kaharian ng langit ay hindi palakasan. Marami siyang binanggit na kalooban ng Ama. Isa na yung kalooban ng Ama na maligtas tayo. Parang tama naman. Kalooban ng Ama na pagpalain tayo. Parang tama rin naman. Pero hindi yun ang tinutukoy ng kasulatan na atin ngayong pinag-aaralan. Tingnan ninyo, ano ang kalooban ng Ama? Balikan natin yung pinag-aaralan natin. Mateo 5:17. Mateo 5:17. I-highlight natin yan. Hindi ako naparito sa aking paulit-ulit na pag-aaral kahit hindi ko tingnan.
Hindi ako naparito upang pawalang bisa ang kasulatan, kundi upang yung akin ay parang broad. Naparito ako upang hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ito ang number 1 kalooban ng ating Ama, na isugo yung kaisa-isang niyang anak para tuparin ang batas. Bakit? Dahil ang batas, lahat ng nasa sa ilalim ng batas ay nasa ilalim ng sumpa. Anong sumpa ito? Sumpa ng kamatayan. At ito ay magdudulot ng kapahamakan sa pangkalahatan. Ito ang kalooban ng Ama, na isugo ang kaisa-isa niyang anak. Tuwing April, lagi tayo nagsiselebrate. May pinapako sa krus, pinapakita yung Jesus of Nazareth. Ngunit hindi nila lubos na nauunawaan ano nga ang kalooban ng Ama. Bakit ang mga tao ay sa relihiyon pa rin nakatingin? At hindi mismo kay Jesus. Iisa sa po. 2 Corinthians 4:4. Binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang lahat ng kaisipan ng maraming tao upang sila ay hindi magkamit ng kaligtasan. At huwag tayong mabubulag. Buksan ng Diyos ang kaunawaan ng bawat isa sa atin sa sumandaling ito. Palayain tayo. Amen? Amen. Dapat tayong makalaya sa kabulagan. At dapat natin makita ang magbubukas lamang niya na hindi magagaling ng mga tagapagturo. Hindi ang magagaling na ipangilista. Hindi ang magagaling ng missionary. Kundi ang banal na Espiritu lang ang makapagbubukas niyan sa kanyang kapangyarihan. Kahit ako'y magpaulit-ulit ng pagtuturo, kung ang banal na Espiritu hindi kikilos, walang mangyayari sa ating mga buhay. Mananatili tayo sa ating mga nakaraan at hindi tayo uusad. Hindi tayo magiging progressive na Kristiyano. Umuunlad. Tumataas ang taas ng pangunawa. At higit sa lahat, nandoon ang kaligtasan. Tingnan ninyong mabuti. Sa araw daw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala? Anong sabi ng Panginoon? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Babalikan natin. Sino yung mga hipokrito? Sino yung mga naghuhusga sa pamamagitan ng batas? Yung mga pinag-aralan natin noong nakaraan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. At ano ang maluwang na pintuan? Yung kasunod na pinag-aralan natin. Ano yung kasunod na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sino mga ito? Sila yung mga nagpapatupad ng batas. Pinalaya tayo ng Panginoong Yesus sa ilalim ng batas, lalong-lalo na ang mga Israelita. Ngayon tingnan natin, sino yung makapapasok? Mayroong binabanggit dito. Kaya't ang bawat nakikinig, sino yung bawat nakikinig? Marami nakikinig lang. Hindi sinasagawa. Kapag sa school, nakinig ka lang na nakinig at hindi mo pinag-aralan, ano mangyayari sa exam? 0. Nakinig lang hindi naman niya pinag-aralan. Sa buhay Kristiyano, kahit kayo makinig ng makinig ng makinig, 1,000 taon na nakikinig, kung hindi ninyo sinasagawa, anong sabi doon? Para ka lang yung nagtayo ng bahay sa buhanginan na kalaunan ay nawasan. Ngunit, kung ikaw ay nakikinig at sinasagawa mo ito, anong sabi doon? Ang katulad mo ay isang taong matalino na nagtayo sa pundasyon. Ito na ang pinag-aaralan natin. Ang kasaysayan ng kaligtasan. Ito ang sinasabing pundasyon. Pundasyon ng inyong pananampalataya para kay dumating man ang maraming mga tagapangaral, maraming tagapagsubok, hindi kayo magigiba. Sino ito? Yun yung mga nakikinig at nagsasagawa. Sino yung mga hindi nakikinig? Sa panahon ng Panginoong Yesus, muli, aking ibabalik. Hindi tayo ang kaharap, kundi ang mga remnant, yung mga taga-Galilee, yung mga apostol na nakikinig. Sila yung direktang kausap ng Panginoong Yesus. Hindi tayo.
unahin natin lagi sila. Yun ang background nito. At dito, ito'y bahagi ng konklusyon. Sapagkat matatapos na, itinatag na ng Panginoong Hesus yung kaharian. Itinatayo na niya dyan. At yung mga batas ay unti-unti niya nang isinaysay. At dito, konklusyon na ito. Ano ang sabi? Hindi lahat ng tumatawag. Dito, dapat mag-isip na yung mga disipulo. Bakit? Lahat sila kasi ay nasa ilalim ng batas. Mabuti na lang mga hintil tayo. Exempted tayo sa batas. Bakit? Sila lang yung pinagkatiwalaan ng batas. Pumapasok lamang ang mga hintil sa grasya o by grace. Kapag nadinig mo ang mabuting balita, ano ba yung mabuting balita? Na si Jesus ay sinuko, yung Misaya ay dumating, ipinako sa cross, para sa pangkalahatan, doon pa lamang pumapasok ang mga hintil. Bakit? Tinatanggihan kasi nila. Sapagkat sa halip na sila ay unahin, nauuna pa ngayon ang mga hintil. Nakatulad natin, ang kaharian ng Diyos na binabanggit ko kanina, hindi yung darating, yung itinatatag na kaharian. Sa panahon na yan, itinatatak na. At yan ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Yung kaharian ng Panginoong Hesus at ginagamit ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin, para palawagin ang kaharian niyan. At dito binabanggit yung 5:17, yung kalooban ng Ama. Na sundin at galapin ng Panginoong Hesus. Ipakita yung batas. Naunawaan ko ninyo. Unti-unti ko bang lumilinaw? Dahil, nung nag-aaral kami, katulad din namin kayo. Bagamat yung iba ay tinatawag ng pastor, wala pong pagkakaiba. Ang ating mindset, kapag bukas, walang pastor, walang evangelista, walang misyonary, pag bukas ang inyong kaisipan, makukuha ninyo yung aral na binibigay ng Panginoong Diyos. Practical ito. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tanggapin ng bawat isa sa atin ang katuruan ito. Bakit? Matibay po ito. Hindi ito mawawasak. Ngayon, isa-isahin na natin. Sino yung mga hindi makapapasok? Yung hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. Binanggit ko kanina, mga eskriba, mga Pariseo. Yung mga tagapagpatupad ng batas. Ibig sabihin sa isang salita, yung diwa ng batas. Lahat ng mga hindi tumutupad sa kalooban ng Ama, na sundin ang batas ng Panginoong Hesus, hindi sila kailanman magsisipas. At sa paghuhukom, yun ang nakalulungkot. Dahil ang sasabihin nila, Panginoon, ako'y nangaral, ako'y nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng miracles, o himala. Pero sa kahuli-hulihan, hindi pala sila ligtas. Yun ang sinasabi ko. Maraming mga churches, naniniwala sila na ligtas sila, pero sa totoo sila ay hahatulan. Bakit? Pinaghahalo-halo nila ang katuruan. Hindi sila nag-iingat. Dapat mag-ingat kung paano ang Panginoong Hesus nagbigay ng babala, patuloy pa rin siya nagbibigay ng warning sa panahon ito. Babala. Di ba, Ate Rhea May, yung mga classmate mo, iba't ibang mga churches, malalaki sila, malalawak sila. Magagaling yung kanilang mga tagapagturo. Ang inyong lingkod ay hindi naman kagalingan. Subalit, tayo tumutuntong sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dito hindi kayo maililigaw at maiingatan niyo yung kaligtasan. Bakit? Mayroong kaparusahang darating. Lahat ay hahatulan. Yung sinasabi dito, anong sabi doon? Ngunit sasabihin ko, anong sabi doon? Sa araw ng paghuhukom, mayroong judgment. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi po pa sa inyong pangalan. Ginamit pa ang pangalan ng Panginoong Hesus, ay nangaral kami. Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Ngunit sa pandabulitin tingnan nyo sa 23, watch out. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Lahat ng nasa ilalim ng batas, hindi kalooban ng Ama niyo. Dahil dumating na yung ipinangakong Kristo, yung Misaya, na tumupad. Matthew 5:17. Bigyan ninyo ng emphasis mo yung 5:17. Dahil si Jesus ang hangganan ng kautusan, tinupad niya, ginanap niya, siya yung katuparan. Ngayon, ano yung
sinasabi natin pag-ibig? Lagi natin binabanggit, di ba? Ang batas ng Panginoong Hesus ay 4 na letra lang. L-O-B-E. Pag tinagalog mo, bumaba siya. Mag-I-B. Marami na siya. Buksan natin. Mateo 22, verse 37 and 40. Ang Panginoong Hesus, binabanggit niya yung pinakamahalagang utos. Ang mga eskriba at mga Pariseo, sila yung nag-ayos ng mga utos. Ngunit, ito ang nawala. Yung diwa nito na nirestore ng Panginoong Hesus, ginanap niya, ipinatupad niya, kaya siya ang kaganapan ng kautusan. Ano ang sabi doon? Dadahan-dahanin ko para maunawaan mga bata, makinig kayong mabuti, malapit na. Sumagot si Jesus. Simulan na natin sa 34 para makita natin yung buong picture. Nagtitipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Ano ba itong Saduceo? Ito'y kalipunan ng mga mananampalataya rin ng mga sumusunod sa batas. Isa sa kanila na talumbhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Tingnan mo, yung Misaya na pinangako, gusto pa nilang subukin. Ano sabi dito? Guro. Napakagaling ng kanyang pagtatanong. Mayroong paggalang. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Yung kabuuan. Lahat ng utos ni Moises. Dito, walang kagatol-gatol. Walang pakime-kime. Sinagot ng Panginoong Hesus. Direkta, anong sabi doon? Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, number 1. Buong kaluluwa mo, yung iyong pagkatao, at buong pag-iisip mo. Nakita po ninyo? Isang malaking katanungan. Iniibig mo ba ang Diyos? Sagot po, iniibig mo ba ang Diyos? Buong pag-iisip? Buong kaluluwa? Buong puso? Amen. Salamat. At ito ang ikalawa, anong sabi doon? Ito ang pinakamahalagang utos. Yun yung number 1. At yung number 2, tingnan mo, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga katuruan ng propeta. Sa 4 na letra, L-O-B-E. Yan ang batas ng Panginoong Hesus. Naunawaan po natin? Kung inyong lubos na mauunawaan yan, irerespeto natin ang ating kapwa. Mamahalin natin ang ating kapwa. At hindi natin gagawa ng kung ano man yung makasasakit sa kanyang damdamin. At dito, yung batas ng Panginoong Hesus, na batas ng pag-ibig, yan ang dapat pairanin. Sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, sa kanyang kahabihan. Nauunawaan po? At kung yung batas na yan ay may susunod sa buhay natin, na inisa-isa ng Panginoong Hesus sa Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, at dito nasa konklusyon na tayo, ipinaliliwanag ng Panginoong Hesus, sino ang makapapasok? Dito, kung titingnan ninyo, nililinaw niya na. Nung nakaraan, mag-iingat. Mag-ingat. Babala. Pero ngayon, nililinaw niya na, sino nga ang tunay na makakapasok? Makakapasok ba tayo? Makakapasok ba tayo? Amen! Huwag kayong magduda. Bakit? Nasa katuruan tayo ng tamang katuruan. Ng turo at aral ng Panginoong Hesus. Na nasa diwa ng pag-ibig. At kung ipapapatuloy natin yan, hanggang tayo may hininga, huwag kayong mag-alinlangan, ang kaligtasan ay nasa sa kamay natin. At ngayon ay ligtas tayo. Kung tayo ay magpapatuloy. Ang kaligtasan po kailanman ay hindi nawawala.
One saved is always saved. Ang tao ang nawawala sa kaligtasan. Ang kaligtasan nandyan lang. Ang tao ang nawawala. Umaalis kasi siya, tumatalikod siya. Maraming tao, mas pinipili na pumarkada doon sa mga taong hindi makatiyos. Kung gusto niyong panahanan kayo, lagi ng banal na espiritu, sumama kayo doon sa mga taong makatiyos. At mag-aral kayo ng kanyang salita. Ipamuhay niyo ang kanyang salita. May mga taong nagkukunwari, kahit na sa mga churches, kahit na sa mga university, kahit na sa mga theology, sa mga school, may marami yan nagkukunwari. Tandaan ninyo, si Judas na nagkanulo sa Panginoong Jesus, kasama ng 12 apostol. Nakikinig, nag-aaral, tinatanggap, nagsasalita din siya ng amen. Pag sinabi, amen, amen din siya. Pero sa kahuli-hulihan, hindi siya naligtas. Kaya mag-ingat po kayo. May mga tao na sasabihin nila, okay lang, ito'y maliit na kasinungalingan. Hindi naman malaki, okay lang yan. Huwag kayong maniwala doon. Yan ang unti-unti pandaraya ng kaaway sa panahon lang ito. Lalo na sa mga nagtuturo. Maraming ang turo nila magagaling. Pero kung nasa diwa pa rin ang batas, walang saysayang lahat ng yan. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ng Panginoong Jesus. At kung tayo natubos na, Colossians 2:16, ibabalik ko kayo doon. Yung pinag-aralan natin nung Wednesday, ibabalik ko kayo. Bakit? Marami kasing nadadaya. Nalulungkot si Pablo. Anong sabi niya? Baka sa lahat ng tinuro ko sa inyo, nagsimula kayo sa pananampalataya, ngunit bumabalik na naman kayo sa panimulaing aral. Yun yung lumang batas. Yun ang simula. Tayo, nung nasa lumang batas, sila ay bata. Ngunit nung tayo ay nasa bagong tipan na, tayo ay tumatanda na. Yun ang kaisipan noon. At kung ikaw ay tumatanda na, di bang bata? Para malungkot ang nanay na, gagawa siya ng maganda. Para natutuwa ang kanyang nanay. Pero kung ikaw ay may edad at binata ka na, ganun pa rin ang gagawin mo. Mali na po yun. Kaya ang lumang batas ay pagkabata. Ang bagong tipan o bagong batas ay sa pagtanda. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon at nauunawaan ninyo. Ngayon, unti-unti, inihahanda kayo ng Diyos para maging tagapagturo din kayo. Lahat ng tinuturo kung ito ay ituturo din ninyo. Amen? Maging babae, maging lalaki, walang pinipili ang Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos para sa mga taong hindi pa nangliligtas. Upang sila man ay sumunod sa batas ng Panginoong Jesus at hindi sa batas ng lumang batas. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kung sino nga ang makapapasok sa kaharian. Siya na sumusunod sa kalooban ng Ama. At ang mga kalooban ng Ama ang tupagin ng Panginoong Jesus kung batas. At ang mga batas na ito yung sa Mateo 22:37 and 40, batas ng pag-ibig. Kaya nga dakilang Diyos, bawat isa sa amin ay mapa sa ilalim ng batas ng Panginoong Jesus, ang batas ng pag-ibig. Sapagkat kung kami ay umiibig ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong pagkatao namin sa iyo, O Diyos, iibigin din namin ang aming kapwa. Salamat ng marami, Panginoong Diyos. Hindi kami makagagawa na makapagpinsala sa kanino man o makasasakit ng damdamin. Sapagkat, Panginoong Jesus, ikaw ay nabayubay sa krus para sa bawat isa. Una sa mga Hudyo, ikalawa ay sa amin. Kaya nga salamat sa pag-ibig na ito. Maghali ka, ang pag-ibig mo ay paapawin mo sa Kilingan Mission Church upang ang pag-ibig na ito ay makita ng buong daigdig. O maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na nakapakinig ng mensaheng ito sa umagang ito. Salamat sa malayang pagkilos ng banal ng Espiritu. Sa iyo ang papuri, sa iyo kaluwalhatian, sa iyo lahat ng karangalan ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming sama-sama panalangin sa umagang ito. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.